Sa mundo na puno ng tukso at temptasyon, ang tunay na lakas ay nasa pagpigil sa sarili. Kaya naman, nais kong ibahagi ang ilan pa sa mga uri ng kahinhinan bilang payo una sa aking sarili at pagkatapos ay sa inyo. Nabanggit natin sa nakaraang paalala ang tatlong uri ng kahinhinan at narito ang ikaapat, Iffatul Basar, ang kahinhinan ng paningin. Pangalagaan mo ang iyong mga mata mula sa pagtingin sa mga haram dahil ang bawat sulyap ay isang pagsubok at may kaakibat na parusa. Ikalima, Iffatus Sama, ang kahinhinan ng pandinig. Ingatan mo ang iyong tenga mula sa pakikinig ng mga kasinungalingan, panlilibak, chismis, musika, at iba pang mga itinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil bawat salita na iyong naririnig ay maaaring baguhin ang iyong puso. Ika-anim, Iffatul Mal, kahinhinan sa yaman. Panatilihing malinis ang iyong kita at siguraduhin ito ay hindi nagmula sa haram, sapagkat ang tunay na pagpapala ay nagmumula sa kung ano ang halal. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighairi haqq, falahumun naru yawmal qiyamah." Tunay na may mga lalaking gumugugol sa yaman ni Allah nang walang katarungan kaya ukol sa kanila ang impyerno sa araw ng pagbangon. Kaya, pangalagaan natin ang ating mga paningin, ating pandinig, at ang ating yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني